cam si VP Sara na tumatakbo, kumakaripas patapos batiin ni Chipmunk. It's as if talagang iniiwasan niya. Alam nyo, a few days ago ko pa ni-ready. Kasi there's a video na parang inagaw ni VP Sara. Naku, may napapansin akong behavior ni VP Sara talaga mga kababayan. Inagaw ni VP Sara yung, I think, cellphone ni Chipmunk na naka-live, and then siya yung nag-live. Hindi ko sure kung si VP Sara yung nag-start nung live, maybe it was Chipmunk. Nagkita sila sa isang lugar malayo sa ICC, and I think may ano, parang may sale, no? May parang may bonggang-bonggang sale or sa isang mall or event na pumunta sila VP Sara, siguro mamimili. Andun din si Chipmunk. At sabi ni Chipmunk, ay, what a coincidence, something, no? Nandito rin pala sina VP Sara. So, ang ginawa ni VP Sara, kinuha yung phone ni Chipmunk at siya yung nag-live. Okay? And then sinabi ni VP Sara na stalker si Alvin, ganyan, pakinggan niyo mamaya. Oh. Kasi although it was just joke, mga kababayan, it was just kind of playful si VP Sara habang nagla-live, ano. Pero alam niyo naman ang joke ay half meant truth, hindi ba? Dinadaan sa biro para hindi makasakit. Nung nag-vlog noon si VP Sara, nung may video na si VP Sara yung nag-take over sa live ni Chipmunk, magba-vlog na dapat ako. Kaya lang, hindi ko tinuloy kasi sabi ko nga, baka playful lang ang ating pangalawang pangulo. Kaya siya nag-take over ng live ni Chipmunk. Pero kahapon, nakuha ni 167 ang isang excerpt sa live ni Chipmunk na super bati, feeling close. Okay, ipa-play natin, pakinggan nyo Super bati, feeling close si Chipmunk. Ang pagkakaalam ko mga kababayan, wala na si Chipmunk sa labas ng ICC. Alright? Pero parang galing na siya doon. And then, umalis na. Nung malaman na 4 na magkakapatid ang dadating at dadalaw kay PRRD, bumalik di umano si Chipmunk. Tama na pag-uusapan ito sa group chat, tama. Nanonood sa atin yung nagbanggit nito Bumalik daw doon si Chipmunk para siguro i-cover kasi nga 'di ba lumalaki na siyang vlogger ganyan. So kailangan biro kumpleto yung magkapatid. Kaya bumalik di umano ang Chipmunk, and then nag-abang talaga doon ng bonggang-bongga at super, alam mo Chipmunk, feeling close ka. Awkward. Ang awkward ng message mo. Anyway, pakinggan niyo po itong unang eksena na kung saan si VP Sara ang nag-take over ng live ni Chipmunk. And nagpahaging si VP Sara, stalker. Alam mo yun, kahit tayo mga kababayan, yung sasabihin natin sa kakilala, stalker, ini-stalk ako. Although malumanay ang pagsasabi mo, you're insinuating something na hindi mo, yung message mo is, the underlying message is, hindi ko gusto na nakikita tayo everywhere. It's as if ini-stalk at binubuntutan mo ko. Alalahanin nyo, Vice President ito. And for sure, hindi naman marami ang security guard or bodyguard na kasama nito. Kapatid nga lang niya yung kasama niya si Kong Pulong sa pamimili, di ba? And si Kitty. Hinahanap nila si Kitty, tapos nakita nila si Chipmunk, bumuntot pa ng bumuntot. Vice President na may sugat na sa leeg at according kay VP Sara, inattempt siyang saksakin, patayin at hindi lang nagtagumpay. Inattempt siyang gurgurin. Tapos bubuntutan mo, Siguro mag-hi ka lang, right? Diba, nagkita kayo doon sa isang mall na may sale. Hi VP, nandito ka rin pala mamimili. And then after niyan, hiwalay na. Dito kami VP sa men's section. Halimbawa, ay VP, kakain muna kami. Ingat po kayo. Ganon. Hindi yung bubuntot ka. Saan kayo mamimili? Saan kayo kakain? Okay lang. Pakinggan niyo ang pangalawang pangulo, mga kababayan. Totoo yan. Nagkita na sad me. By chance. Wala gituyo. But I think kinastalk ko ni Alvin. Tanaw ninyong tanan. No? Stalker, Alvin. Bakit kayo na stalker po? Stalker. And then, nasa likod. Taas pa. Okay. So, ayun, Ginoo ko, nasa likod ngingisi-ngisi.
Okay, fine, you're flattered kasi naka-live ka, inagaw ni VP Sara, siya yung nag-take over, nagbiro-biro siya, nakita kami, hindi sinasadya, pero I think i-stalk niya ako, no, na-stalker, ganyan. Although it was just a joke, hindi ko nga to binlog few days ago nung lumabas tong video na to. Pero again, mga kababayan, meron si VP Sara na, I don't know, anong tawag sa ganyan? Meron siyang, pag-uugali ba ang tawag dyan? Na kapag hindi niya gusto ang ginagawa ng isang tao, parang, she's putting you in place. Naalala niyo one time, there was a video na nasa gitna nila yata ni Ngiwi ang isang babae. Nag-trending yun na parang nasa Malacanang pa sila doon, close pa sila ni Ngiwi, bago nagsisimula si Ngiwi. Yung babae, I mean, dikit ng dikit yata, git-git ng git-git. Maalinman, no? Pilit na gumigit-git sa kanilang dalawa, the president and vice president. Ang ginawa ni VP Sara, binuhat niya yung babae, malakas talaga. Hinawakan niya sa dalawang braso at nilagay niya doon sa gitna. O, dyan ka. May napanood ko yung ganyan. Like 2023, wala pang 1 year si Ngiwi. O, dyan ka, ginanon niya. Si Spokes Harry Roque, ginanyan niya. Alam niyo ba yon? Yung una, I think mga unang araw na nasa The Hague si na VP Sara, and then first time na nagpakita ni Spokes Harry Roque sa The Hague. Di ba nagtago si Spokes Harry Roque, hindi natin alam kung nasaan siya. And then nagulat tayo, nasa The Hague na siya. During the interview na dumating doon ng mga media, I think siguro mga March 12 yan, kasi March 11. March 12, 13, 14, malimang araw. Basta yung unang mga araw. Parang si Spokes Harry Roque ay inano ni VP Sara, hinawakan niya sa dalawang braso at ginanon niya. Parang inilagay niya sa lugar. O, dyan ka. Ginanon niya, napatigil si Spokes Harry Roque. Budget Secretary, yes. O, si Pangandaman ba yun? Kung sino man yun. Amina ba yun? Si Amina. Malay ko. Pero may ginanon si VP Sara, hinawakan sa dalawang braso at nilagay niya. Parang munyeka na, dyan ka. Ginanon niya si Spokes. Yung unang week ng pagpapakulong kay PRRD sa The Hague, ginanon niya. Napatigil si Spokes nun. Napaganon si Spokes, nagulat siya. Siguro dahil, kumbaga, siguro kaya niya ginanon dahil si Spokes yata ay tapos nang magsalita or something, and then si VP Sara na ang dapat tatanungin. Kaya lang nandun pa si Spokes, nakaharang. Kaya ginanon niya si Spokes. Sa laking tao ni Spokes. Halos mas malaki yata si Spokes kay VP Sara kasi, yeah, I think so. Although matangkad si VP Sara sa akin, like si VP Sara ito, 5'7", 5'8" eh. Tangkad siya, di ba? And then si Spokes naman, mga 5'10", mga 6-footer. Nagano ni VP Sara. Huling-huli yun sa camera. Nakita ko yung facial expression ni Spokes, napatigil siya. So, dito, sa ginawa ni VP Sara na akin na ako magte-take over ng live mo, gawain ba yan ng Vice President, mga kababayan? Kahit na playful siya, hindi niya yung gagawin. Mag-hi lang yan. Hello, shout out sa mga nanonood. Nandito kami. Ganun lang. Siguro ang ginawa ni VP Sara, akin na ako magte-take. Inagaw niya yung nagla-live ka ha. Kasi alam nyo, Chipmunk, makinig ka. Naka-live ka. Bino-broadcast mo kung nasaan ang mag-isip kayo mga kababayan. Bino-broadcast ni Chipmunk kung nasaan ang current location ni VP. Kaya inagaw ni VP Sara yung phone at siya ang nag-take over ng live. Biro mo yun, bino-broadcast, ay 800,000 mahigit ang followers ni Chipmunk. Tapos may pangit pang reputasyon na di umano'y Team Alpotera yan. And Team Mangga na rin. Bino-broadcast mo. Eh kung sugurin si VP Sara ng sniper doon sa mall, nila-live niya eh. Oh, kaya nag-take over si VP Sara. Hindi siya komportable na may bumubuntot, naka-live pa. It's as if you're telling the world na VP Sara is in this commercial center, namimili, alam nyo na ang dapat yung gawin. And mga kababayan, after ng live na to ni Chipmunk, nasa The Hague na si VP Sara, hindi lumalabas. Sino ang bumibisita kay Tatay Digong? Sino ang malimit pumunta sa the 30th Street? Si Baste lang. Si Kong Polong. O
o kaya kasama nila si Kitty. Hindi lumalabas ng ilang araw ang pangalawang Pangulo. Hindi nagpapakita. Kasi worried. Kaya lang kahapon, siguro after 4 days or after several days, napilitan na si VP Sara, no? Magsama naman sila kahit tinatanong siya ni PRRD. Nandito ba si Inday? Ba't hindi pumupunta? Ba't di sumasama sa inyo? Napilitang sumama si VP. Hindi siya lumalabas ng ilang araw. At nang lumabas kahapon, nakabuntot na naman si Chipmunk, mga ate at kuya. Dali, open ko ha. Ay, Diyos ko po, Ginoo ko. Eto pa. Asan na ba? Kay 167 eh. Pakinggan nyo ha. Nagtatatakbo talaga si VP Sara. Hindi niya gusto. You think Chipmunk gusto ni VP Sara tong pagbuntot-buntot mo? Naka-live si Chipmunk. Again, binati niya si Sir, greetings sa mo father. Ano raw? Sir, greetings sa mo father. Greetings sa imong father. Sabi niya ikong pulo. How are you? Okay lang. Nakaligo na ko. Hi, Mayor. Send our greetings to your father. VP. Tumakbo si VP. VP. Tumakbo. VP. Hi, VP. Pati si Katie tumakbo. Hindi man lang lumingon. Hindi naman tumatakbo si Kong Polong, hindi tumatakbo si Kitty, hindi tumatakbo si Mayor Baste. Nung tumakbo si VP Sara, tumakbo na rin si Kitty. To Chipmunk, I send my greetings to your father. Chipmunk epal. Ang awkward. Okay. Sabihin natin susundin ka ng magkakapatid. Ano sasabihin ni Mayor Baste? Uy, Tatay Digong, ginigreet ka ni Chipmunk. What? Sabi ni Kitty, ay si Chipmunk nasa labas. Hi daw. Ganon? Tapos, kay VP Sara naman ano sasabi ni VP Sara? Oy, pa. Sabi niya kay PRD, oy pa, binabati ka ni Chipmunk. Sino Chipmunk? Again, ang sabi ng kakilala natin, wala na dyan si Chipmunk sa labas ng ICC. Bumalik! Bumalik si Chipmunk para lang makover niya na dumating yung abang na abang ni Chipmunk. Inaabangan niya talagang lumabas si Vice President Sara. Ay, iba. Iba, no? Chipmunk, kung hindi ka aware, may ilalagay mo sa kapahamakan si VP Sara doon sa unang encounter nyo na nagkita kayo sa isang lugar na may mga sales at mamimili kayo. Na ilalagay mo sa pahamak si VP Sara. And ngayon, VP, ang awkward. Hindi snabera si VP Sara, mga ate at kuya. Hindi yan snub. Matyaga yan. Yung event ni na Chipmunk na nagkagulo-gulo, yung di umano'y pinutol, may umekis-ekis kina Miss Marlica, pinuputol ni na Chipmunk yung haba ng pila ng gustong magpa-picture noon kay VP Sara. 'Di ba? After 30 minutes to an hour, pinuputol na nila yung linya, bawal na magpa-picture kasi nga sila yung organizer. Ang sabi, I think sinabi ni VP Sara, hindi lahat magpapapicture, inabot ng 3 oras si VP. Same in Australia, sa dami ng magpapakodak, oras ang binilang, matyaga si VP Sara. Biro mo, 32 million ang supporters, mga tat kuya. Each day nadadagdagan yan, marami nakaka-appreciate kay VP Sara. Right? Kahit siraan yan about confidential funds, itong naninira sa kanyang singiwi, billion ang confidential funds, nananakaw. Yata. Kasi saan nila ginagamit, malay natin. Diba? Flood control projects, nananakaw. Yun talaga, bangitang nananakaw. So, again, itong mga naninira kay VP Sara, nakikita na sila yung kurakot, na sila yung inutil, right? Si VP Sara pag lumabas, dagsaan ang mga tao. Hindi yan snob. But this time, nung binabati ni Chipmunk, tatakbo si VP Sara. Hindi mo lang, uy, kumusta? Nakaharap niya sa lunch si Chipmunk. Right? May isang live si Chipmunk na kinover ng napakaraming media. Tinanong si VP Sara about yung binanggit niya na yung nag-resign siya,
naamoy alak si Ngiwi. Sa live yun ni Chipmunk. Yung binanggit ni VP Sara, kaya ako nag-resign, lalo akong na-motivate mag-resign. Umaga pa lang, amoy alak na si Ngiwi. Sa live yun ni Chipmunk. Sabi nga Chipmunk, talagang honored na honored ako, kaharap ko ang pangalawang pangulo. Kumakain kami ng sabay. Chipmunk, ito, alam niyo mga kababayan, to payo ko sa mga vloggers, no? Manghingi kayo ng permission sa tao kung pwede kayong mag-live. Ganun yun. Lalo Vice President yan. Ma'am, pwede po bang mag-live ako? Kung hindi man po kayo, kung sa tingin nyo delikado na magla-live tayo at malalaman yung ating current location, mag-record na lang po ako ng video kahit maigsi lang. Total, mag-aantay pa naman tayo ng order. Tama? Habang wala pa yung order natin, pwede po bang matanong ko kayo ng mangilan-ngilan, kahit 5-minute interview lang. Ay, ang Chipmunk ay nag-live. How would you feel na may banta sa buhay mo, lahat kalaban mo, dilaw, makakaliwa, loyalista, mga kurakot sa gobyerno, oligarchs, simbahan, deep state, lahat kaaway ng mga Duterte, magla-live ka? Ano ka? How would you feel na delikado ang buhay mo and here comes someone na magbubuhay ng camera at isisiwalat sa buong mundo na kung nasaan ka para lang magbida. Alam mo, Chipmunk, wala tayong code of ethics, wala tayong code of conduct and ethical standards for vloggers and whatnot. Pero magkaroon ka naman ng delikadesa. Kaya ka natatawag na stalker. At sana mapanood mo tong vlog ko. Mag-isip ka. Alam mong at risk ang buhay ng mga Duterte. Magpaalam ka. Unless Duterte Street yan, okay, na alam naman nila na nagda-live talaga doon lagi at sumasadya ng lapit sina VP Sara. Lumalapit, alam nila yon na ang kanilang dadatnan sa Duterte Streets hindi lang mga OFWs at mga Pinoy, kundi may mga vloggers. Alam nilang magla-live. Ganon. Hindi yung sa kung saan saang pumunta ang Vice President, isisiwalat mo, inang kang bobo. Kaya ka napaghahalata mukhang, I don't know, bobo lang baga siya mga ate at kuya or may kumpas sa kanya para sabutahin si VP Sara at Stock. Right, comment niya po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.